Magandang gabi sa lahat. Ako si Joy, 34 years old. Ibabahagi ko lang ang nakakakilabot na karanasan ng isang pamilya sa Siquijor. Sa isla ng Siquijor, tahimik ang kalikasan sa gabi, tila may tinatagong misteryo ang bawat sulok ng kagubatan at dalampasigan. Sa gitna ng isang liblib na baryo, may nakatirang pamilya ang mag-asawang sina Mang Fernando at Aling Cecil, at ang kanilang tatlong anak na sina Riza, 17 taong gulang, si George, 10 taong gulang, at si Baby Zion, na halos 2 taong gulang pa lamang. Maganda ang naging plano para sa bagong taon. Sinadya ni na Mang Fernando at Aling Cecil ang syudad upang bumili ng mga panghanda kagaya ng lechon, prutas, at mga paputok. Iiwan nila ang tatlong anak sa bahay, gaya ng dati. Sanay na rin si Riza sa ganitong tagpo, siya na ang tumatayong nanay tuwing umaalis ang kanilang mga magulang. Ngunit ngayong taon, may kakaibang lungkot sa kanilang paglisan. Sa di kalayuan, makikita ang makakapal na ulap sa dagat, senyales ng paparating na masamang panahon. Huwag kayong mag-alala, wika ni Mang Fernando. Babalik kami bago mag 6 PM bukas. Mag-ingat lang kayo dito. Nagpaalam ang mag-asawa, bitbit ang mga lumang bag na puno ng listahan ng mga bibilhin. Sa unang gabi, maayos naman ang lahat. Tahimik na natulog si Baby Zion habang sina Riza at George ay nagbantay. Ngunit pagsapit ng 2:00 ng madaling araw, may narinig si Riza na kakaibang ingay mula sa likod ng bahay. "Riza, ano yun?" bulong ni George habang mahigpit na hinawakan ang kumot. "Teka, titignan ko," sagot ni Riza, pilit na pinapakalma ang sarili. Kinuha niya ang lampara at lumapit sa bintana. Ang hangin ay tila mas malamig kaysa dati, at ang katahimikan ay nakakabingi. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, napansin niyang parang may gumalaw sa gilid ng kanilang bakuran isang anino na mabilis na naglaho. "Baka hayop lang," sabi niya sa sarili. Ngunit nanatili ang kaba sa kanyang dibdib. Kinabukasan, nagising ang magkakapatid sa malalakas na ulan at hampas ng hangin. Nagdatingan ang mga kapitbahay, nagbabala na kanselado na ang biyahe ng bangka dahil sa bagyo. Natulala si Riza. Paano na sina nanay at tatay? "Magiging maayos sila," sabi ng isang kapitbahay. "Pero siguraduhin niyong walang lalabas sa gabi. Sa ganitong panahon, hindi lang bagyo ang dapat nating bantayan." Nagkaroon ng tensyon sa paligid. Ang mga matatanda ay tila may iniwasang banggitin, ngunit ramdam ni Riza ang bigat ng kanilang mga mata. Habang binabantayan ni Riza si Baby Zion, napansin niyang parang hindi mapakali ang bata. Iyak ito ng iyak, kahit na ginawan na niya ng lahat ng paraan para patigilan. "Siguro gutom na," sabi niya, kaya't hinanda niya ang gatas nito. Pero kahit busog na, patuloy pa rin ang paghiyaw. Biglang pumasok si George sa silid, maputlang maputla. "Ate, may kumakatok." "Anong sinasabi mo? Sino namang kakatok sa ganitong oras?" sagot ni Riza, ngunit narinig niya rin ang marahang katok mula sa pinto. Tila may rhythm, 3 mabilis, at 1 mabagal. Lumapit si Riza sa bintana, at doon niya nakita ang isang matandang babae, nakasuot ng basang-basa na damit, at may dalang sako. "Papasukin niyo ako, kailangan ko ng tulong," sabi ng babae. Ang boses nito ay tila humihina sa bawat salita. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, may kakaibang kinang na nagbigay kay Riza ng matinding kaba. Hinila ni Riza si George papalayo sa pinto. "Huwag mong bubuksan," madiing sabi niya. Ngunit hindi siya sigurado kung bakit. May parte sa kanyang isipan na gustong tulungan ang babae, ngunit ang likas niyang pakiramdam ay nagsasabing mali ito. "Anong gagawin natin, ate?" tanong ni George, nanginginig. "Huwag kang maingay. Patayin mo lahat ng ilaw." Habang tahimik silang nagkukubli, narinig nila ang malalalim na paghinga mula sa labas ng bahay. Tila hindi na tao ang gumagawa ng tunog na iyon.
Nang sumilip si Riza mula sa maliit na butas sa dingding, nakita niya ang matandang babae ngunit nagbago na ang anyo nito. Ang kanyang mga mata ay naging pula, ang kanyang mga kamay ay humaba na parang mga kuko ng agila. Aswang, bulong ni Riza, halos hindi makapaniwala. Biglang umiyak si Baby Zion, at ang tunog ay parang naging pang-akit sa nilalang sa labas. Nagsimula itong kumalampag sa pinto, gamit ang matatalim nitong kuko. Buksan nyo yan. Sigaw nito, na ngayoy mas malalim, halos hindi na parang boses ng tao. Wala nang oras para mag-isip si Riza. Hinila niya si George at si Baby Zion papunta sa likod ng bahay, kung saan may lihim na lagusan patungo sa kagubatan. Madilim at mapanganib ang lagusan, ngunit ito na lang ang tanging paraan upang makaligtas. Habang tumatakbo, naririnig nila ang halakhak ng nilalang, na tila sinusundan sila sa bawat hakbang. Sa ilalim ng malalaking puno, naramdaman ni Riza ang malamig na hangin na tila humahaplos sa kanyang batok. Kinabukasan, humupa ang bagyo, at sa wakas, nakabalik ang kanilang mga magulang. Pagpasok nila sa bahay, agad silang sinalubong ni Riza at George, nanginginig pa rin sa takot. Nanay, tatay, may aswang kagabi. Sinubukan niyang pasukin ang bahay. Sigaw ni Riza, sabay akap kay Aling Cecil. Napatingin si Mang Fernando kay Aling Cecil, halatang alanganin. Anak, baka guni-guni mo lang yun. Baka na-stress ka lang sa bagyo, sagot nito. Hindi po, tatay. Nakita ko siya. Nagbago ang anyo niya parang halimaw. Dagdag ni George. Napabuntong hininga si Aling Cecil. Anak, sa panahon ng bagyo, marami talagang kwento ang mga tao. Pero baka hayop lang yun o baka masyado kayong natakot sa dilim. Sinubukan ni Riza at George na magpaliwanag, ngunit tila hindi nila makumbinsi ang kanilang mga magulang. Sa kabila ng lahat ng kanilang sinabi, nanatili ang duda ng mga ito. Habang nagluluto si Aling Cecil para sa hapunan, narinig ni Riza na bumulong si Mang Fernando, hindi kaya totoo ang sinasabi nila. Hindi ba't sabi ng mga matatanda, sa ganitong panahon, naglalabasan ang mga, ngunit agad siyang pinutol ni Aling Cecil. Huwag mong bigyan ng ideya ang mga bata. Hayaan mo silang kalimutan iyon. Sa kabila ng normal na panlabas na itsura ng kanilang bahay, alam ni Riza at George na hindi nila kailanman makakalimutan ang gabing iyon. Sa kanilang isipan, malinaw na malinaw pa rin ang pulang mga mata ng nilalang na pilit pumasok sa kanilang tahanan. Hanggang sa ngayon ay nakatatak pa rin sa pamilya nila ang bakas ng nakakatakot at nakakakilabot na nakaraan.